para sa common inheritance patterns, no, sa science, kasi masyadong hindi siya na bigyan emphasize ni sir. So, explain ko lang siya. So, di ba meron tayong apat? We have autosomal dominant, autosomal recessive, sex-linked dominant, and sex-linked recessive. Start muna tayo sa dalawang autosomal. Let's go with autosomal dominant. When we say autosomal dominant, pag autosomal or autosomes, they are chromosomes that sila yung nagbibit-bit ng mga traits ng mga I think it's yung mga traits ba ng mga tao, yung phenotypic traits nila. Kasi pag sinasabi nating sex chromosomes, they identify gender and sexual. Yung gender is the gender lang talaga. So autosomal, they are the ones who carry out the trait. No? Well, sa sex chromosome, gender, and maybe yung ating mga genetic disorders, pwede rin sa autosomal yan. So, huwag tayo mag-focus doon. So, sa autosomal dominant, ang kanyang definition, right, is that it only needs one copy of a dominant allele for the trait to show. So, ganito yung sinasabi niya. Kunyari, si father, kunyari, gamitin na natin tall. Kunyari, tall X short. Si father, isa siyang, kunyari, heterozygous siya. Heterozygous called dominant. And yung mother, recessive short. Okay. So, paging cross natin yung dalawang yan, sinasabi kasi sa autosomal dominant, it means that even if may isang recessive, at least may isang allele na dominant, ma-inherit agad ng bata yung trait na yun, ng dominant trait, which is yung father, meron siyang dominant here. So, yun yung meaning ng autosomal dominant. So, cross natin yan. Hindi ulit. Ano pa niya na cross? Okay. So, lahat ng may ganito, they actually inherit the tall trait of the father. And ito maliit na to, explain ko yan mamaya sa autosomal recessive. Ganyan yan. Yan yung sinasabi nila sa autosomal dominant. Ngayon, medyo iba yan sa sex-link. Pero, pares lang sila. Okay? Sa sex-link, nandun lang kasi yung X and Y chromosome. Doon na yung X and Y chromosomes natin. So, speaking of which, doon na tayo sa autosomal recessive. Recessive tayo. Pwede natin itong gawing example ng recessive. So, autosomal recessive. Okay? So, kaya in that case, recessive. So, si mother, meron siyang recessive trait. So, it needs two recessive traits or two recessive alleles pala for the trait to appear. So, ito, meron na siya dalawang recessive allele. So, halata na ma-inherit niya yung trait, no? Kasi pag ito si father, hindi, may inherit nila yung tall. Pero pag dalawa, yun, recessive inherit. Paano naman kung si mother ay ganyan sila? Delete natin to. Para silang ganyan. And gusto natin mahanap kung sino makakakuha ng short na sino makaka-inherit ng short na phenotype. Okay? So, start tayo. Okay. So, kinakailangan sa autosomal recessive, you need two alleles for the trait to show. No? For the trait to appear. So, example, ang trait natin ay short. So, kailangan natin ng two recessive alleles for that to appear. So, ano natin to? Hindi. So, ganyan yung magiging mukha niya. Ito,
Ito lang yung kailangan. Kasi yan yung nakasulat sa example ni sir. Pero ang pinapakita nito, before you actually inherit a trait, kailangan mong na dalawang recessive alleles para sa trait na yun. If you want to inherit a recessive trait or a phenotype, ito kasi mga dominant to eh. So, in order to inherit a recessive phenotype, you need 2 recessive alleles. In short, ganun yon. Okay, before we move on sa sex links, i-simplify ko muna yung sinabi ko kanina about sa autosomal. When we say autosomal recessive, ibig sabihin, we need 2 recessive alleles to actually inherit a recessive trait. Kasi, pag hindi 2 recessive alleles, kunyari isa lang, magiging dominant siya. Mapupunta tayo sa autosomal dominant. Sinasabi kasi ng autosomal dominant, you only need 1 dominant allele for the trait to appear. For a dominant trait to appear. So, sa autosomal dominant, we actually follow the pattern or the law of dominance. Okay, the pattern of the law of dominance. Kung saan, pag may isang dominant silang lahat. Maano niya na yung trait. So, dito na tayo sa sex-linked dominant. So, wala akong mahanap na specific disease whatsoever sa mga dominant. So, let's say si father may sakit lang siya. Si father or si ano? Okay, kunyari si father na lang talaga. Okay. Father, kunyari may sakit siya na dominant. Basta dominant siya na sakit. Na-pair siya kay mommy. Ay, bakit H2? Why? Yan. So, ang nakakaiba sa sex-linked dominant ay papakita ko. Parang yung kanina lang siya, so autosomal dominant, pero X and Y. Okay? So, pag pinair siya dito kay mommy, ang magiging daughter niya ay XAX. Lahat ng daughter niya ay magiging XAX, while yung son niya magiging normal yan. So, yung mga daughter niya, iniisip nyo, ay, carrier lang to. Hindi siya carrier sa sex-linked dominant. Kasi, since dominant to, ano ba yung dominant ulit? Sa autosomal dominant, we only need 1 dominant allele for the trait to appear. Ganyan din sa sex-linked dominant. Ganyan yung description niya. Sinasabi niya dito sa sex-linked dominant, there is 1 copy of a dominant allele in a X chromosome. You only need 1 copy of a dominant allele in the X chromosome for the trait to actually appear. I think. So, ito, sa mga girls, hindi sila carrier. But, sila na ay talagang affected or they inherit the disease of the father. Yung condition ng father nila ay totally na-inherit na nila. Hindi sila carrier kasi dominant eh. Sa recessive lang sila pwedeng maging carrier. Pwede pa yon. What if try natin sa babae, kay mommy. Try natin kay mommy. Kay mommy tayo. No? Yan si mommy. Dominant din. Syempre, alam na natin. Si girl, affected. Si boy, affected rin. May isang girl na hindi. Pero mostly lahat sa kanila ay may affected. So, pag mommy, ganun din. This is a infected, mutated na tong offspring. This is a mutated offspring. And this is a mutated offspring also. Kasi lahat sila dominant. Dominant yung pinag-usapan. Pag ito si mommy recessive, itong dalawang to magiging carrier. Ito lang yung affected. Okay, dito na tayo sa sex-linked recessive. So, explain ko lang to. Parang sex-linked dominant to in some cases. Kasi sinasabi niya dito, recessive allele on the X chromosome more often affects males. So, gamitin natin yung example na carrier muna na mother. Carrier lang. Meets with a normal father. So, of course, yung mga girl, may girl tayo na carrier, merong normal. At meron ring affected boy. At normal boy. So, sinasabi dito nagkatotoo, di ba? If often affects male, siya lang yung mutated, yung male. Kasi yung girl, she'll only be a carrier. So, what if naman, if yung mother, she's not a carrier. Talagang mutated siya. So, ang girls natin, carrier pa rin. Walang magbabago. While yung mga males, lahat sila ay affected. So, yan yung sex-linked recessive. Yan yung sinasabi niya. Okay? Recessive allele on the X chromosome
more often affects males. Kasi itong X na to, dalawa sila X. Ito kasi sa female, pwede nila kunin yung extra X nila kay father na normal. Kaya hindi sila affected, carrier lang sila. Si male naman, wala silang extra X. So, dito, ito, hindi siya magiging hemophiliac. Ay, hemophilic. Hemophiliac. Okay. Hindi siya magiging hemophiliac kasi hindi siya sex-linked dominant. Kung sex-linked dominant yan, hawa to si girl. Hawa sila lahat. Okay. Try natin kay father. No? Okay, let's try sa father. Kung si mother normal. Yan, normal si mother. Tapos si father naman yung may dinadalang sakit. Oh, carrier si girl. Carrier silang, and si male, normal. So, this happens often on females talaga yung sex-linked recessive. Madali lang yan. Yung tatalang natin sa sex-linked recessive, recessive lang talaga yung mga sakit. Yun lang yung point nyo. Yun lang yung, yun yung clue nyo. Pag recessive yung sakit, ibig sabihin, magiging recessive rin siguro yung, sex-linked recessive siguro. And, sa sex-linked recessive, ang maapektuhan ay male. Sa sex-linked dominant, maapektuhan ay female. Kasi mostly ang mga dominant traits ay sa father. And the father mostly affects females, while the mother mostly affects males. Pero, kung dalawa sila, lahat sila damay. Lahat ng offspring nila damay.